Hello to all my beautiful brilliants! Welcome back to my channel! It's me again, your Princess Rizame de la Cruz. So, excited na ba kayo? Well, for today's episode, I'm gonna be showing you or I'm gonna tell you what are my top secrets on how I lost 9 kilos in just 1 month. Yes, 9 kilos in just 1 month. And without further ado, let's get started! Disclaimer lang po, hindi po ako professional or health expert. Bali, ito po, isi-share ko is based on my experience and kung ano talaga yung mga ginawa ko na nakatulong sa akin kung paano pumayat. So, ito na nga po, no? How did I lost 9 kilos in a month? Bali, nag-start po kasi ako, 65 kilos po ako. Tapos, ang dami ko pong trinay na mga products, exercises, tsaka nag-cut down din ako ng mga food intakes ko. But, nothing happened. As in, papayat ako, tataba, papayat, tataba. So, yung nangyayari, parang disappointed ako. Kasi, bakit ganito? Bakit yung iba? Parang ang bilis lang nilang pumayat. Pero ako, ilang years na akong nag-jogging, ilang years na akong kumakain ng kaunti, pero parang wala nangyayari. Yun pala may mali sa mga ginagawa. At ngayon nga po, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ako pumayat. So, makinig po kayong mabuti at sana'y makatulong ito sa inyo. Number 1 tip, drink water. Yes po, drink water. Kasi 75% ng ating body is kinocompose po ng water. So, kailangan po natin ng water para sa the whole day. Para yung lakas natin is talagang buong buo. Tapos, every time na iinom tayo ng tubig, makakatulong po ito para hindi tayo mag-crave ng mga foods na mag-lead sa pag-gain ng ating weight. Yun po. Tapos, there is a proper way on how or when we need to drink water. First thing in the morning, drink 2 glasses of water. Kasi nakakatulong po yun para maging active po tayo kung ano man yung mga gagawin natin sa buong mag-araw. And then, second is 30 minutes before meal and 10 to 15 minutes after meal. 1 glass of water po. And then, during bedtime naman is 1 glass of water, 30 minutes din po bago matulog. Para makapag-sink-in pa po siya sa body natin. Cut down niyo po yung sodas, yung soft drinks, beers, kasi nakakalaki talaga siya ng siya. Dati po kasi parang mahilig ako uminom ganyan. Yun, mahilig din po ako sa soft drinks, Coke, yan po. Kahit yung mga Coke Zero, yung mga zero na sodas, meron po silang aspartame. Yun po yung kapalit ng sugar na nagkakos din ng gain weight ng isang tao. Kaya, mas mabuti pa talagang water nito. And every time you need water, drink lang po kayo. Talagang promise makakatulong po siya. Number 2 tip. Or tip number 2. Cut down sugar and sweets. Yes po. Bawal pasta, donuts, candies, ice cream, lahat-lahat po ng sweets, bawal po yan. Kung gusto nyo mapabilis yung pagpayat nyo. As in, try nyo lang pong i-cut and then tingnan nyo po ng 1 week. Talagang may makikita po kayo, nagbawas kayo ng kilo. Kasi subuko po yan eh. Nag-try pa ako niya ng 1 week. Tapos, talagang kinilo ko po yung sarili ko. So, from 65, trinay ko lang po muna. 65, naging 61 ako or 62, ganyan, something like that. Yun, bawal po yung sweets, like candies, yun nga po yung sinabi ko. Kagaya na ulit-ulit. Ay, nako. Yun po, kasi hindi siya maganda para sa pangangatawan ng isang taong nagpapapayat. At para na rin po maging healthy tayo, kailangan po talaga bawasan natin yung sweets. Kung pwede, huwag na lang po tayo mag-sweets. Cakes, ano pa ba? Lahat-lahat po ng may sugar, tanggalin niyo po yan. Promise.
magiging healthy po yung feeling nyo, tsaka talagang healthy po. Yun po, no? Yung pinaka-favorite ko, number 3 or tip number 3, eat eggs. Yung eggs po is composed of 0.48 carbs. So, kahit kumain kayo ng 10 pirasong itlog, talagang hindi kayo tataba. Kahit everyday nyo pa yan kainin kasi sobrang healthy po ng egg. Tsaka, nakakatulong po siya mag-build ng muscles, ng energy. Lahat po ay nasa egg na. Kaya, talagang malaking tulong po sa akin yung egg kasi sobrang dun po talaga ako pumayat. Imagine mo, 65 kilos down to 56 in just 1 month. Yun po. Pwede po yung egg ng bibe, ng manok, kahit anong pong egg. Basta egg po ng birds. Yun po. Pwede siyang i-fried, i-boiled, kahit anong luto po, basta egg, okay na okay. Approved na approved po yun sa diet natin, sa healthy diet natin. Tip number 4, eat fish and lean meats. Yes po, lean meats is 0 carbs, as in totally 0. So, kahit kumain po kayo ng napakaraming meats ng manok, ng baboy, ng baka, ng kalabaw, ng tao, joke lang. Yun po, kahit ano pong meats kainin nyo, okay na okay po yun. Kasi wala po siyang carbs. And, eto nga po pala, yung carbs is different from fats. Yung fats po ng meats, healthy po yun. So, hindi po siya nag-degenerate or hindi po siya namumuo. Yung nakikita natin sa mga niluluto na sinasabing fats, healthy food. Healthy po yun. So, okay lang po na ma-intake natin yan. Bali, hindi lang siya nagiging healthy kapag yung ginamit po natin na ingredients na hinalo dun sa niluluto is full of carbs. Like, kunyari, yung mantika natin na ginamit or dinagdagan natin ng ibang mantika na hindi galing sa sariling mantika ng baboy o ng manok. Tip number 5. Yes, 5 pa lang po tayo. Nabanggit ko nga po to dun sa tip number 4. Yung gamitin po nating oils are those oils na healthy lang. Yung oils ng manok, ng baboy, healthy po yan. Promise po, kahit i-google nyo pa, talagang healthy po yan, hindi siya nagkakos ng pagtaba. So, ugalin nyo po na bilhin yung olive oil, tsaka yung lauric oil. Tip number 7, exercise. Sinabi ko po na walang exercise, pero exercise is a plus. Kung gusto nyo pong mapabilis yung pagpayat nyo, mag-exercise po kayo. Kahit jog walk lang, ganyan. Tayo-tayo naman kung gusto nyo pumayat. Kasi nakakatulong po talaga yung exercise. Kasi sa konting movement mo lang, may nababurn na pong calories and fats. Pero ako, I used to jog since 2012 up to present. Pero tinigil ko na po nung na-discover ko itong diet na to. Kaya exercise is a plus na lang po sa akin. Pero hindi ko po dinidiscourage yung mga nag-exercise na itigil ninyo yung exercise nyo kasi talagang nakakatulong po siya para maging healthy na rin po at maging fit yung ating body. Tip number 8, remember that there is always no shortcuts and be motivated. Okay? So, lahat po ng bagay walang shortcut. Lalong-lalo na po yung pagpayat. Yung taba po natin is naipon siya ng ilang years. So, kailangan alam natin sa sarili natin na walang magic doon. Walang shortcut na, kunyari, matutulog ka ngayon, mag-exercise ka, kakain ka ng healthy foods, bukas, payat ka na. Hindi po yun ganun. Kaya, i-motivate lang po natin yung sarili natin na kung kaya ng iba, kaya rin po natin. Wala pong imposible sa mundo nito. Basta may paniniwala ka lang na kaya mong gawin mo lahat. Yun po. So, sana makatulong po itong mga tips ko sa inyo. Hopefully po, nakatulong po yung mga tips ko sa inyo at sana po isa puso ninyo bago gawin ang isang bagay na gusto ninyong marating. Gaya po ng pagpapayat. Kasi mas masarap talaga yung healthy po tsaka payat or payat pero healthy. Sana po, bigyan niyo po ako ng isang thumbs up and don't forget to subscribe for more videos.
Bye-bye! See you next time!